Wala na ngang masasakit pa kapag namatayan ng isang anak. Subalit sa kaso ni Kathleen Folbig, sa loob lamang ng 10 taon, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 4 sa mga supling nito ang biglaan na lamang binawian ng buhay habang natutulog. Kaya naman sinimulan itong imbestigahan at kinalaunan ay nakulong para sa murder ng sariling anak. Binansagan si Kathleen bilang worst female serial killer ng Australia. Hanggang sa makalipas ang 20 taon, halos 100 sa mga pinakamahuhusay na scientist sa buong mundo ang nagsama-sama upang suriin muli ang kaso. At lahat ay nagulat sa kanilang natuklasan. Ano nga ba ang totoong dahilan ng masaklap na sunod-sunod na kamatayan ng magkakapatid na Folbig? Kaya't kunin na inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Kathleen Folbig Murder Case. Si Kathleen Megan Folbig ay ipinanganak noong June 14, 1967 sa Australia. Ang ama nitong si Thomas ay isang heavy drinker at abusadong asawa sa kanyang misis. Nang 1.5 taon pa lamang si Kathleen, lumayas ang nanay nito sa kanilang bahay matapos ang matinding away mag-asawa. Subalit natuntun ito ni Thomas. Walang awa nitong sinaksak ang misis ng 24 na beses. Mula noon ay naulilang lubos si Kathleen. Nang makulong ang kanyang ama matapos ang murder, dinala si Kathleen sa ampunan. Kinupkup ito ng kanyang permanenteng foster family sa New South Wales. Naging maayos ang pamumuhay ni Kathleen kasama ang kanyang bagong pamilya. Naging close ito sa kanyang foster sister na si Leah Bowen at naging best friend si Tracy Chapman. Nang maging teenager, saka pa lamang ipinaalam kay Kathleen na siya ay isang ampon, gayon din ang pagpaslang ng kanyang ama sa kanyang ina. Noon rin ay nakahiligan ni Kathleen na magsulat ng diary. Hinimok ito ng kanyang counselor na ibuhos ang kanyang mga iniisip at nararamdamang trauma sa mga pahina ng diary. Bagay na nadala nito hanggang sa kanyang pagtanda. Sa edad na 15, tumigil si Kathleen sa pag-aaral upang magtrabaho. Nang mag-18 years old, nakilala naman nito ang kanyang future husband na si Craig Folbig sa isang disco. 24 years old noon si Craig at may magandang trabaho sa BHP Mining Company. Nagmula ito sa isang malaking pamilya. 2 years mula nang unang magkita, noong 1987, nagpakasal ang couple. At makalipas ang 1 taon, nabuntis si Kathleen. February 1989, isinilang nito ang kanilang unang anak na pinangalanan nilang Caleb Gibson. Sa kasamaang palad, ipinanganak ang sanggol na mayroong respiratory issues, kaya naman kinailangan itong ilagay sa incubator. Noon ay pinagbawalan pa si Kathleen na mahawakan ng kanyang anak. Nang maiuwi sa kanilang tahanan, nagpatuloy ang problema ni Caleb sa paghinga. Hindi ito makakain at makahinga ng sabay at kinalaunan ay na-diagnose na mayroong flappy larynx. Sa kabila nito, siniguro ng mga doktor ang mag-asawang Folbig na malalampasan ni Caleb ang pinagdaraan ng kondisyon. Subalit makalipas lamang ang 2 linggo, sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Kathleen na wala na ang kanyang anak. Pumanaw ito ng biglaan habang natutulog. 19 days old pa lamang ito noon. Sinasabing sudden infant death syndrome o SIDS ang ikinamatay ni baby Caleb. Isang uri ng kondisyon na hanggang sa kasalukuyan ay isang misteryo. Gayunpaman, sinabi ng doktor sa mag-asawa na kung magkaroon man muli ng anak si Kathleen, malabo nang mangyari muli ang SIDS. Noong June 3, 1990, isinilang ni Kathleen ang kanilang pangalawang anak na si Patrick Allen. Malusog at malakas naman ito ng mga unang buwan, subalit pagtungtong ng 4 months old, kagaya ni Caleb, natagpuan na lamang ito ni Kathleen sa kanilang higaan nang tila hindi humihinga. Nadala ito sa ospital at na-revive ng mga doktor. Subalit sa kasamaang palad, nagkaroon ito ng brain damage sanhi upang ma-develop ang kanyang epilepsy. Hindi nagtagal ay unti-unti ring nawala ang paningin ni Patrick. Noon ay inilaan nito ang kanyang mga unang buwan sa ospital. Gayunpaman, kinalaunan ay naging aktibo ito.
Ang ipinapakitang katatagan at katapangan ni Patrick sa kabila ng karamdaman ang naging inspirasyon ng mag-asawang Kathleen at Craig. Mas naging determinado ang dalawa na gawin ang kanilang makakaya upang mabigyan ng masaya at normal na buhay si Patrick. Subalit pagkalipas muli ng 4 na buwan, bigla na lamang itong binawian ng buhay. Sa kanyang death certificate, nakasulat ng ikinamatay nito ay asphyxia due to airway obstruction and epileptic fits. Labis ang paghihinagpis ng mag-asawang Folbig nang muling mamatayan ng isa na namang anak nang hindi inaasahan. Doble ang kanilang paghihirap at sakit na naramdaman. Malaki ang naging epekto ng pagkamatay ni Caleb at Patrick sa kanilang pagsasama. Gayunpaman, nanatili ang kanilang pagnanais na bumuo ng pamilya. Kaya naman kumonsultang muli ang mga ito sa iba't ibang doktor upang alamin kung ligtas pa bang magbuntis si Kathleen. At bilang bagong simula, lumipat ang mag-asawa sa isang bagong bahay sa mainland. Noong October 14, 1992, matapos ang normal na pagbubuntis, isinilang ang kanilang third baby na si Sarah Kathleen. Maayos ang estado ng kalusugan nito at positibo ang mga ipinapakitang senyales. Kaya naman sobrang saya ng mag-asawang Folbig sa puntong pinag-uusapan na ng mga ito na bigyan ng kapatid si Sarah. Ngunit noong August 29, 1993, pagtungtong ng 10 months old, gaya ng kanyang mga kuya na sina Caleb at Patrick, natagpuan na naman ni Kathleen si Sarah na hindi humihinga habang natutulog. Agaran nitong isinugod sa ospital sa pag-asang ma-revive gaya ni Patrick. Ngunit huli na ang lahat. Pumanaw ito sa nihimuli ng sinasabing Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Walang pagsidla ng sakit na nararamdaman ng mag-asawang Kathleen at Craig. Matapos ito ay naghiwalay pansamantala ang dalawa. Makalipas ang ilang taon, muling nagsama ang mga ito at tumira sa panibagong bahay sa bayan ng Singleton, 40 minutes ang layo mula sa kanilang dating tirahan. Noon ay desidido pa rin ang mag-asawa na magkaroon ng kahit isang anak. Lumapit muli ang mga ito sa mga doktor at espesyalista upang hingin ng kanilang payo kung ligtas pa bang magbuntis muli si Kathleen. At aprobado naman nila ito. Kaya naman noong August 7, 1997, isinilang ni Kathleen ang kanilang ika-4 na anak na si Laura Elizabeth. Tila normal naman itong baby, bagamat labis na ang pag-iingat ng mag-asawa noon, kaya naman maigi nilang minomonitor ang pagtulog at paghinga nito. At sa unang pagkakataon, nakapag-celebrate ang pamilya ng ika-first birthday ng kanilang anak, bagay na hindi nila naranasan sa 3 mga naunang supling. Noon ay tila nabunutan ng tinik ang mag-asawang Folbig at taimtim na umaasa na iyon na ang simula ng kanilang inaasam na pamilya. Isang tanghali noong February 1999, isinama ni Kathleen si Laura sa gym. Habang nagwo-workout, naglalaro naman si Laura sa gym daycare. Pagkatapos nito, tinagpo ni Kathleen ang asawang si Craig upang magkasamang magtsaa. Habang nasa biyahe pa uwi, nakatulog si Laura sa pagod mula sa paglalaro. Pagkarating sa bahay, inilagay ni Kathleen ang anak sa kanyang higaan. Makalipas lamang ang 15 minutes, chinek niya ito gaya ng nakagawian. Subalit nang hawakan niya ito ay hindi na ito humihinga. Agad na nagsagawa ng CPR si Kathleen sa anak. Maya-maya pa ay dumating na ang emergency services. Nadatna ng mga ito si Kathleen na patuloy na sinusubukang i-resuscitate ang paslit. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nagawa pang isalba ang buhay ni Laura. Halos magdadalawampung buwan pa lamang ito noon ang pumanaw. Hindi gaya ng kanyang 3 kapatid, hindi agad natukoy ang sanhi ng kamatayan ni Laura dahil sinasabing matanda na ang edad nito para dumanas ng SIDS. Sa isang autopsy na isinagawa kay Laura, nakita ng forensic pathologist na si Dr. Alan Cala ang myocarditis o ang pamamaga ng muscle sa puso na kadalasang sanhi ng viral infection. Isang linggo bago ang kamatayan ni Laura, dumanas ito ng ilang sintomas ng ubo, ngunit kinalaunan ay bumuti naman ang kondisyon nito hanggang sa bago ito pumanaw. Ayon sa pagsusuri ni Dr. Cala, hindi pa maituturing na advance ang myocarditis ni Laura upang maging sanhi ng pagtigil ng tibok ng puso nito.
Kaya naman noon ay ipinagpalagay nito na undetermined ang cause of death ni Laura. Hindi nagtagal, natuklasan na rin ni Dr. Kala ang 3 nauna ng pagkamatay ng mga anak ni Kathleen. Doon na nabuo ang suspisyon nito. Agad nitong kinontak ang mga pulis at ipinaalam ang pambihira at kadudadudang pagkamatay ng 4 na anak ng mga Folbig. Ibinahagi nito ang kanyang opinyon na posibleng hindi natural ang sanhi ng pagkamatay ni Laura. Kaya naman agad na nagsagawa ang mga pulis ng interview sa naulilang sina Kathleen at Craig. Kinalaunan, matapos ang pagkamatay ng kanilang bunso, tuluyan na naghiwalay ang mag-asawa at di na muling nag-usap pa. Lingid sa kaalaman ni Kathleen, natagpuan ni Craig ang kanyang private diary. Binasa niya ito ng buo at saka isinurrender sa mga pulis. Noon ay malakas ang paniniwala ni Craig na pinatay ni Kathleen ang sariling mga anak. Kaya nakipagtulungan ito sa mga pulis na buuin ang kaso laban sa asawa. Naglalaman ng diary ng libu-libong mga salita na isinulat ni Kathleen. Mula 1996 hanggang 1999, unti-unting kinalap ng mga investigador ang mga ebidensya. Inanalisa ng mga ito ang nilalaman ng diary at pinili ang mga pahayag na tila nagdidiin kay Kathleen bilang killer ng mga anak. July 1999 nang ipatawag si Kathleen sa Singleton Police Station para sa interogasyon. Kwinestyon nila ito ukol sa mga nilalaman ng kanyang diary. Maayos na nakikooperate si Kathleen sa mga pulis sa paniniwalang tinutulungan lamang siya ng mga ito. Do you think Craig's responsible for the death of the children? No. Do you know what sort of person would kill 4 children? I have no comprehension, and I don't even want to think about it. Are you responsible for the death of Caleb? No. Are you responsible for the death of Patrick? No. Are you responsible for the death of Sarah? No. And are you responsible for the death of Laura? No. Kathy, did you kill Caleb? No. Did you kill Patrick? No. Did you try to kill Patrick on that near-miss episode? No. Did you kill Sarah? No. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, unti-unting napagtanto ni Kathleen na hindi siya naroroon upang tulungan ng mga pulis, kundi dahil itinuturing na ito bilang murder suspect. Mariing itinanggi ni Kathleen na may kinalaman ito sa pagpatay ng kanyang mga anak. Ngunit kumbinsido ang mga pulis na hindi ito nagsasabi ng totoo, kaya naman ipinagpatuloy ng mga ito ang kaso laban sa kanya. April 2001 nang maaresto si Kathleen at nakasuhan ng kasong murder sa kanyang 4 na anak. Mabilis na kumalat sa buong Australia ang nakakapanlumong istorya ng 4 na paslit na pinaslang ng sariling ina. Lahat ay tumutok sa kaso ni Kathleen Folbig. Bawat kilos nito ay minanmanan at sinuring maigi ng publiko. Labis na panghuhusga ang dinanas nito mula umano sa kawalan ng emosyon at hindi pagpapakita ng luha o pagdadalamhati, kaya naman itinuring ito na isang cold-blooded murderer. Sa kabila nito, nanindigan si Kathleen na inosente at nagplead ng not guilty. Sa trial noong April 2003, inilatag ng prosecutors ang teorya na pawang pinaslang ni Kathleen ng mga anak sa pamamagitan ng pagtatakip sa bibig at ilong ng mga ito, bunga ng hindi makontrol na galit. Isa sa naging pinakamabigat na ebidensya laban kay Kathleen ang testimonya mula sa asawang si Craig. Ayon mismo kay Craig, madalas na ma-stress at mag-init ang ulo ni Kathleen sa mga bata. Binanggit rin nito ang tungkol sa kabataan ng asawa at sinabing maaaring namana nito ang pagiging bayolente sa kanyang ama. Pinasinungalingan rin ni Craig ang ilang statement ni Kathleen ukol sa totoong pangyayari nang matagpuan umano nito nang wala ng buhay ang 3 anak na si Sarah.
Ayon kay Craig, isang gabi, nagising silang mag-asawa sa iyak ni Sarah na noon ay nasa kabilang kwarto. Kaya naman bumangon si Kathleen upang silipin ito. Maya-maya pa, sinundan nito ni Craig. Nasaksihan umano nito na mahigpit na niyakap ni Kathleen si Sarah saka hinampas ng ilang beses sa kanyang likuran. Kaya agad niyang kinumpronta ang misis at nagkasagutan ng dalawa. Walang ano-ano, inihagis umano ni Kathleen si Sarah sa kanyang mga braso. Ilang sandali pa, binawian na ng buhay si Sarah. Inihayag rin ni Craig na si Laura, ang kanilang bunsong anak, ay malusog at walang anumang sintomas ng sakit sa puso na maaaring maging sanhi ng pagkamatay nito gaya ng aligasyon ng depensa. At bilang pruweba, ipinakita sa korte ang video ni Laura na masayang naglalaro sa swimming pool isang araw lamang bago ito pumanaw. Kahit ang foster sister ni Kathleen na si Leia ay tumestigo rin laban sa kapatid. Ibinulgar nito na minsan na nitong nasaksihan ang agresyon ni Kathleen kay Laura nang tumanggi itong kumain. Pwersahan umanong hinila nito si Laura sa kanyang upuan. Naniniwala si Leia na ayaw ni Kathleen na nasasapawan ng atensyon ng kanyang newborn at pinagsisisihan na dadagdagan ng kanyang timbang mula sa panganganak. Dagdag pa nito, sa libing ni Laura, nagpakita ng pagdadalamhati si Kathleen sa harap ng mga tao. Subalit pagpasok umano sa sasakyan, sinabi nito sa kanya na nawala na ang kanyang pasanin. Gayunpaman, inamin rin ni Leia na saksi ito sa labis na kasiyahan ni Kathleen sa bawat pagbubuntis nito. Ipinilit rin ng prosecutor na ang kabiguan ni Kathleen na magsagawa ng CPR sa kanyang unang 3 anak ay nagpapahiwatig din ng pagiging guilty nito. Mainit ring pinag-usapan sa korte ang diary entry ni Kathleen na siyang naging key evidence, kung saan ginamit ng prosecutors laban sa nasasakdal ang mga piling pangungusap mula sa kanyang sariling statements. Gaya na lamang ng isinulat nito na dahil umano sa stress ay nakagawa ito ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ayon sa actual diary, quote-unquote, "Stress made me do terrible things. I nearly purposefully dropped her on the floor and left her. What scares me most will be when I'm alone with the baby with Sarah. All I wanted was her to shut up. I feel like the worst mother on this earth. I knew I was short-tempered and cruel sometimes. She left with a bit of help. Obviously, I'm my father's daughter." Sa kanyang diary, mababasa lahat ng emosyon at pinagdaraanan ni Kathleen ukol sa pagiging nanay. Gaya ng pangamba, kalungkutan, pagdadalamhati, kawalan ng kontrol, pagkakasala, gayon rin ang mga tipikal na kaganapan sa kanyang pang-araw-araw. Upang ipaliwanag ang kanyang totoong saloobin ng isulat ang diary, hinimok ng defense lawyer si Kathleen na humarap sa husgado subalit tumanggi ito. Ang lingid sa kaalaman ng mga ito, naging mabigat na ebidensya ang diary sa kaso. Isa ito sa mga napagtuunan ng pansin sa pagulong na investigasyon. Nang mga panahong yon ay hindi kailanman nasuri ng psychologist at iba pang experts ang diary. Tanging ang sariling interpretasyon lamang ng prosecutors ang pinanghawakan ng jury, kung saan iginiit ng mga ito na ang diary ni Kathleen ay ang kanya mismong confession ng pagpaslang. Sa trial ni Kathleen, hindi nabigyan ng pansin ang scientific at medical evidence. Kahit pa nga walang anumang pisikal na ebidensyang inilatag na magpapatunay na pinatay nga ni Kathleen ang bawat anak sa pamamagitan ng pagtatakip sa bibig at ilong o kaya ay pananakal. Sa halip, ginamit ng prosecutors ang Meadows Law bilang argumento na ang isang biglaang pagkamatay ay may tuturing na trahedya habang ang 2 pagkamatay ay kahinahinala, subalit ang mamatayan ng 3 anak sa iisang pamilya ay sinadya o murder. Sa kaso ni Kathleen, 4 sa mga anak nito ang biglaan na lamang mga namatay. Sobrang imposible at hindi na umano ito kapanipaniwala. Ang tsansa ng ganitong kaso ay 1 in 1 trillion. Katunayan, ayon sa prosecution, wala pang ganitong kasong naitala sa Australia maging sa ibang bansa kung saan 4 na supling ang biglaang namatay sa iisang pamilya. Noong May 2003, matapos lamang ang ilang linggo, nahatulan si Kathleen Folbig ng guilty. 3 counts para sa murder at 1 count of manslaughter sa kanyang panganay na si Caleb.
Nasintensya nito ng 40 taong pagkakakulong ng walang parol para sa 30 years period on appeal, hanggang sa bumaba ito ng 30 years with a non-parole period of 25 years. Habang nasa kulungan, naging isolated si Kathleen mula sa kanyang mga inmates at itinuturing bilang kid at baby killer. Taong 2021 nang ilipat ito sa Clarence Correctional Center kung saan binugbog ito ng mga preso pagkarating pa lamang. Sa loob ng halos 20 taon, hindi iniwan si Kathleen ng kanyang childhood best friend at pinaka-loyal supporter na si Tracy Chapman. Halos araw-araw, 6 na minutong nag-uusap ang dalawa sa telepono mula sa kanyang selda. Ni minsan ay hindi nito pinagdudahan ng kaibigan na magagawang kitilin ang sariling anak. Batid nito ang lahat ng pagdurusang dinanas ni Kathleen mula pa lamang nang mamatay ang unang anak nito hanggang sa masundan ng 3 pang biglaang pagkamatay. Siya ang naging lakas ni Kathleen sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Hindi sumuko si Tracy upang makamit ang hustisya para sa kaibigan na halos tinalikuran na ng lahat maging ng kanyang sariling pamilya. Nakipagtulungan ito sa iba't ibang abogado at parlamento upang i-educate ang publiko tungkol sa kaso at ipaalam sa mundo ang malaking pagkakamaling hatol na ibinigay kay Kathleen. Ang kaso ni Kathleen ay naging mainit na paksa ng mga siyentipikong debate kung saan ilang mga eksperto ang nangwestiyon sa mga ebidensyang inilatag para makulong ito. At makalipas ang halos 2 dekadang pagdurusa bilang sospek ng karumaldumal na pagpaslang sa 4 na anak, magbabago ang kapalaran ni Kathleen dahil sa pag-usad ng genetic science. Taong 2018, isang grupo ng researchers sa pangunguna ng professor na si Carola Vinuesa ang nagsimulang magsiyasat sa scientific validity ng pagkakakulong ni Kathleen. Kinuha ng mga ito ang sample ng DNA ni Kathleen habang si Craig naman ay tumangging magbigay ng kanyang sample. At noon ay natuklasan na taglay ni Kathleen ang isang tinatawag na CAM2 genetic mutation. Isang uri ng pambihira at namamanang gene na nagre-regulate ng daloy ng protina papunta sa puso na maaaring magdulot ng cardiac arrhythmias o ang hindi regular na tibok ng puso lalo na sa infants at young children. Isang extraordinaryong breakthrough para sa kaso nang makumpirma ng mga scientist na naipasa ni Kathleen kina Sarah at Laura ang rare CAM2 gene na ito. Samantala, bagamat ang 2 anak na lalaki nito na sina Patrick at Caleb ay hindi kinakitaan ng CAM2 gene, taglay naman ng mga ito ang isa pang klase ng mutation ng gene na nakapagdudulot naman ng nakamamatay na epilepsy. Naniniwala ang mga scientist na ang mga gene abnormality na ito ay posibleng naipasa ng mag-asawang Kathleen at Craig sa kanilang mga supling. Bagamat wala itong 100% na kasiguraduhan dahil sa kawalan ng sample ng DNA ni Craig. Gayunpaman, sigurado ang depensa na malaking ebidensya ito na magpapaliwanag sa paulit-ulit na trahedyang dinanas ng pamilyang Folbig, na natural ang cause of death ng magkakapatid at hindi murder. Ang masaklap, ang mga bagong ebidensyang ito ay hindi pa available sa mga nauna ng pagharap sa trial ni Kathleen bago ito mahatulan. Ngunit sa mabilis na advancement ng genetic testing technology, unti-unting nabibigyang liwanag ang mga gaya nitong uri ng sobrang bibihirang kaso na hindi mahanapan ng eksplanasyon. Inihayag ng depensa na ang original na conviction ni Kathleen ay base lamang sa misunderstanding ng medical at scientific facts. Noon rin ay napag-alaman na hindi gaya ng pahayag ng prosecutors noon na imposible at very rare ng kaso ng pagkamatay ng 4 na anak sa isang pamilya. Ang katotohanan, ilang kaso na rin na gaya nito ang naitala sa iba't ibang parte ng mundo. Napatunayan na ilang pamilya na rin ang dumanas ng parehong biglaang pagkamatay sa kanilang miyembro. Kumpiyansa ang depensa na sapat na ang mga natuklasang ito upang bigyan ng medical na kasagutan ang kamatayan ni Caleb, Patrick, Sarah at Laura. Mula sa mga bagong ebidensya, nagkaroon ng unang judicial inquiry na nangyari noong 2019. Subalit noon ay hindi pa ganap na natatapos ang research, kaya naman sa huli ay ibinasura lamang ito ng judge. Sa
Sa kabila ng sandamakmak na impormasyong inilatag ng depensa mula sa mga leading geneticist, cardiologist at forensic experts, nireject lamang ito ng korte. Hindi umano maihahalin tulad ang kaso ni Kathleen sa mga sinasabing kapareho nitong kaso sa ibang bansa, gaya na lamang ng pagkukumpara sa edad at paraan ng pagkamatay ng mga bata. Nanindigan ng korte na hindi pwedeng sa science lamang ibase ang kaso. Bagkus, higit na nag-focus ang mga ito sa circumstantial evidence at iyon ay ang controversial nitong diary. Nagsagawa ng cross-examination kay Kathleen upang direkta nitong ipaliwanag ang nilalaman ng diary. The terrible things were the killing of your children. No. That's what you refer to then? No. Stress not. made you do terrible things. No, it's not referring to that at all. In this diary that you wrote for yourself to vent, I'm suggesting to you that you were showing an insight and some kind of remorse for what you had done, that you deserve anything life throws at you after what you've done with your other children. Incorrect. I felt that I deserved whatever bad things were happening in my life because of how much of a failure I deemed myself to be. I'm sorry, I missed your last words. When you're ready, are you able to repeat your answer? Matapos ang inquiry, kinumpirma ng commissioner na pawang malabo at kasinungalingan ang explanation ni Kathleen sa kanyang diary. Sa halip, higit umano nitong pinagtibay ang kanyang pagiging guilty. Hindi makapaniwala ang mga taga-suporta ni Kathleen sa naging desisyon ng korte. Malinaw umano na hindi isinaalang-alang sa kaso ang importansya ng science na nagpapatunay na natural ang pagkamatay ng lahat ng anak ni Kathleen. Kaya naman agad na umapila ang legal team ni Kathleen sa paniniwalang nagkaroon ng bias at nag-issue ng karagdagang judicial review sa kaso. Namuno si Professor Vinuesa para sa global effort na patunayang ang genetic mutation na CAM2 gene ay pathogenic o nangangahulugan na 90 to 95% na makapagdudulot ng potensyal na nakamamatay na sakit. Ilang eksperimentong isinagawa upang i-recreate ang mutation at ipakita ang malaking tsansa na maging dahilan ito ng atake sa puso sa sinumang tamaan nito. Ito ang mahalagang piraso ng impormasyon na kanilang hinihintay na bubuo at magpapatibay sa kanilang ebidensya. Noong March 2021, sa tulong ng 27 authors, naglathala si Professor Vinuesa ng detalyadong papeles ukol sa mga isinagawang test and experiments na sumusuporta sa kanilang konklusyon na genetic mutation ang naging dahilan ng cardiac arrhythmia at biglaang pagkamatay ng dalawang babaeng anak ng mag-asawang Folbig. Higit 100 leading scientist, kabilang na ang 2 Nobel laureates ang nagsama-sama mula pa sa iba't ibang parte ng mundo upang pumirma sa petisyon para sa agarang pardon ni Kathleen. Direktang isinabit ang petisyon na ito sa Governor ng New South Wales. Subalit muling na-dismiss ang inquiry na ito. Dahil rito, winestyon ng publiko ng presidente ng Australian Academy of Science ang abilidad ng legal na sistema na magsuri ng kalidad na ebidensyang iprinesenta ng mga experts. Wala umanong silbi ang paghingi ng opinyon sa mga eksperto kung hindi rin lamang diringgin at bibigyang pansin ang mga ebidensyang nagmula sa mga ito. Noon ay higit na napukaw ng kaso ni Kathleen ang atensyon ng madla. Malaki ang naging parte ng public pressure upang muling magain ng bagong judicial inquiry ang Governor of New South Wales noong May 2022. Lumipad pa mula sa Denmark patungo sa Australia ang 2 genetic scientist upang ilatag ang mga ebidensya na resulta ng kanilang mabusising eksperimento kung paanong nagdulot ng atake sa puso ang CAM2 genetic mutation na naipasa ni Kathleen sa kanyang mga anak. Gayon din, sa unang pagkakataon, 3 forensic pathologist ang pinahintulutang magbigay ng kanilang expert analysis ukol sa diary ni Kathleen. Isa na rito ang kilalang professor of psychology at consultant ng NBI at CIA na si Dr. James Pennebaker. Gamit ang AI at computerized analysis, isa-isa nitong tiningnan ang bawat salita na binanggit o ginamit ni Kathleen sa diary.
Lumalabas na refleksyon lamang ng isang ina na dumaranas ng matinding pagdadalamhati at trauma ang lahat ng nakasulat sa diary nito. Ayon pa kay Dr. Penny Baker, highly anxious, self-reflective at honest si Kathleen nang ipahayag ang kanyang mga nararamdaman at walang nakitang anumang ebidensya na tinangka o sinadya nitong patayin ang sariling mga anak. Ang kabuoang nilalaman umano ng diary at hindi ang mga piling salita at pangungusap ang magbibigay linaw na normal na asal at emosyon ng isang magulang ang ipinahayag ni Kathleen. Bunga lamang umano ng matinding depresyon ang mga inilathala nito, gaya ng pagsisi nito sa sarili sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Noong June 2023, ipinahayag ng Chief Justice ng NSW Supreme Court ang kanyang findings. Mula sa malinaw at bagong solid scientific evidence, inamin nito na mayroong reasonable doubt para sa pagkakasala ni Kathleen. Sa wakas, nagawaran si Kathleen ng unconditional pardon at agad na pinalaya. Gayunpaman, bagamat opisyal na inalis ang parusa, nanatili pa rin ang conviction nito na guilty. Hanggang sa noong December 2023, tuluyan nang nabaliktad ang hatol ni Kathleen at napawalang sala sa pagpaslang sa 4 nitong anak. Matapos ang 2 dekadang laban upang malinis ang kanyang pangalan bilang Australia's worst female serial killer, nakamit na ni Kathleen ang hustisya. Umaasa ang team ni Kathleen na makatanggap ito ng record-breaking payout bilang kabayaran sa napakahabang panahong pagdurusa nito dahil sa maling hatol. Sa kasalukuyan, 57 years old na si Kathleen at naninirahan sa isang farm kasama ang best friend na si Tracy Chapman. Ang ex-husband naman nitong si Craig ay muling ikinasal noong 2004 at nagkaroon ng anak 1 taon matapos ang trial ni Kathleen. Matapos ito ay hindi na muling nagkausap pa ang dalawa hanggang sa pumanaw si Craig noong March 2024 mula sa heart attack, ang parehong sakit na siya ring ikinamatay ng mga anak nito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.